¿Dónde es Estados? Ahorro, capitán. Estamos en las islas desconocidas. Este será nuestro legada y victoria. ¿Qué es esto? Deja de escribir de idioma. Nino ka! Capitán, no los ninguemos. Justo destruyamos su idioma. Diles ese idioma español de Bagalia. Palestalla, el comercio y la colonización España. Llamemos lo arquipélago Filipinas. El honor al rey Felipe. Fraile, hermanos míos, este tiempo es importante. Levamos el mensaje del Espíritu Santo y el deseo la corona. Unsa imong ka? Unsa imong layunin? Narito kami upang ibahagi ang salita ng Diyos at pananampalataya ng Kristiyano. Nagpapasalamat kami sa inyong harapan. Kailangan na natin mapag-usapan ang inyong layunin. Amigos, me doy cuenta de la importancia de la educación en Filipinas, nuestra nueva colonia. Necesitamos escuelas en ese pueblo y nuestro propio idioma que se enseñara aquí. Necesitamos una escuela que les enseñe el idioma español para poder desarrollar aún más nuestra colonia. Pero no debería ser su lengua materna la que se debe respetar y estudiar. Será más fácil difundir la religión y el reino de España si lo que estudian es su propia lengua. Nuestra predicación también será más fácil porque es más fácil aprender su idioma que nuestro idioma para comunicarnos con ellos. Nang makarating sa hari ang sulat, makikita sa mga galaw nito ang pagkamuhi sapagkat ang kanyang pasya ay tinutulan ng mga praile. Pinadala ng hari si Gobernador Telo na nooy Gobernador General ng Pilipinas upang mapakiusapan ang mga praile. Mga kapatid kong praile, iminumungkahi ko na turuan ng mga Indio ng wikang Kastila sapagkat ang kolonya na lamang na ito ang hindi sanay magsalita ng ating wikang Kastila. Mariin ko yung tinututulan, Senyor. Tuwing kami nangangaral sa mga tao, natututuhan namin ang kanilang wika, gayoy sa mas nagiging komportable sila. Sumulat uli ng liham si Carlos Ika-una at Felipe Ikalawa na nagsasaad na kailangan maging bilinggual ang mga Pilipino. Sumulat rin si Carlos Ika-una sa mga praile na dapat ituro ang doktrina Kristiyana sa pamamagitan ng wikang Kastila. Sa huli, napalapit ang mga katutubo sa mga praile dahil sa wikang katutubo ang ginamit nila
samantalang napalayo sa pamahalaan dahil sa wikang Espanyol ang ginamit nila. Si Carlos ika-4 ay lumagda ng isa pang diskrito na nag-uutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itinatag sa pamayanan ng mga Indio. Ang ating patutungan ay isang lugar lamang, kung saan di kikilos ang daon kung walang tulong ng mahal ng Panginoon. Anong klaseng kasalanan ang aming nagawa upang makatanggap ng ganitong kamatayan? Wala kaming kasalanan! Ako ay naniniwalang wika at isang malaking bagay upang mapagbuklod ang ating mga kababayan. Hindi ako naparito upang labanin ng makapangyarihan, kundi humingi ng pagbabago para sa aking bayan. Kailangan mapagtanto ng mga Pilipino upang makamit ang kanilang mga inaghika, kailangan nilang magkaisa. Dapat lamang natin madama lahat ang ligaya na may maiambag para sa ikagagaling ng ating bansa. Nais natin ang tunay na kalayaan, ngunit mahirap ang ating tatahaking landas. Pero hindi dapat tayo matakot. Isipin natin tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Mga kababayan, ilabas ninyo ang sedula! Punitin ang sedula! Tayo ang kataas-taasan at kagalang-galangan ng katipunan ng anak ng bayan. Para sa kalayaan! Ang konstitusyon ng biyak na bato, mataas-taasang konseho, pinagkaloob ng kapangyarihan ng Republika. Ang pinamumunuan ng Pangulo at 4 na kalihim ng departamento, ang panloob, mga gawaing panlaban, kaban ng bayan ay digmaan. Ang Konseho Supremo ng Desgracia y Justicia ay binigyan ng otoridad na gumawa ng mga desisyon at pagtibay at hindi aprobahan ang mga hatol na ginawa ng ibang hukuman at magdikta ng mga tuntulo para sa pangangasiwa ng hustisya. Ang Asamblea at Representantes ay pupulong pagkatapos ng desisyon upang lumikha ng mga pagdesisyon at maghalhal ng bagong konseho ng pamahalaan at mga kinatawan ng mga tao at higit sa lahat ay ang pagiging bigang opisyal ng Tagalog. Ngunit hindi isinasaad na ito ang maging wikang pambansa ng Republika, bagkus ang paggamit nito ay opsyonal lamang.